Nasa atin na ba linya ngayon si Bishop nang malaman natin kung paano ho tayo makakalahok at ano ba ang kanilang balakin on Sunday, June 28. June 27 naman ay birthday din ng aking panganay na apo, si Ted Joaquin, at si Seth Velasquez, birthday on Thursday, June 25. Bishop Jose Colin Bagaforo, Bishop, maganda umaga po and thank you. Yeah, good morning, Ted. Good morning Apo. everyone. Good morning. And thank you for your time. Kasama ko po si DJ Chacha. Cha, Yes go po, ahead. Bishop. Good morning po. Ito nga po, on June 28, Bishop, that is a Sunday. Muli po magsasama-sama ang iba't ibang religious groups, maging ibang civil society organizations. Dito po sa tinatawag ninyo na White Ribbon March. Ano po ang plano ninyong ipanawagan sa linggo at ilan pong inaasahan natin na dadalo sa pagtitipon? Unang-una ay sa June 28, makakaroon tayo ng isang malaking pagtitipon at tinawag naming White Ribbon March. This is a continuation ng protest na ginawa natin noong trillion peso march. At binibigyan natin ng halaga ngayon ang kulay puti sapagkat wala tayong pinapanigan na political parties na kung merong colors. Kaya ang panawagan natin ay anti-corruption, yung ating anti-dynasty na advocacy, political dynasty, at saka yung pangatlo ay yung ating pagbabago sa electoral reforms. Gagawin ito sa People's Power Monument sa EDSA. At magsisimula ito ng alas 12 sa EDSA Shrine. Yung mga gustong magsimba, merong misa. At mula doon ay kakaroon tayo ng march, going to the People Power Monument Shrine. Inaasahan natin na maaring aabot tayo ng 10,000, malaking grupo na yung 10,000. Pero maaari ring depende sa ating mga kababayan kung sila ay gustong makisa sa atin, inaanyayahan natin ng lahat. Lahat, ano man ang kulay natin, ano man ang ating partido, lahat ng galit sa korupsyon at lahat ng nakikisa sa aming adhikain na meron tayong gustong iparating sa ating pamahalaan na yung ating political dynasty dapat ayusin ng mabuti at yung ating electoral reforms. Panawagan ko sa lahat ng mga nakikinig, sama-sama po tayo. Lahat ng galit sa korupsyon, lahat ng merong hangaring magbago ang ating pamahalaan, lahat ng merong advocacy for good governance, lahat tayo sama-sama. Let's all go to the People's Power Monument at ipahayag po sa ating pamahalaan at sa lahat ng nakikinig, lalong-lalo na sa ating mga political leaders, yung ating hinaing, yung ating pagtutol, yung ating hinihingi na anti-corruption, lahat dapat managot, lahat ng kurakot, dapat ay ikulong mula itaas hanggang baba. Yun ang ating panawagan for June 28, alauna ng hapon. Oo, yun. Malinaw na malinaw po, Bishop. Bishop, sino-sino po ulit ang mga religious groups at civil society orgs ang makakasama po natin on June 28? Well, ito ay pinangungunahan ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation. Nandiyan ang Roman Catholic Church, yung ating sa pamamagitan ko, sa CEAP, yung Association ng mga Catholic Schools sa Metro Manila, kasama rin natin dito ang mga major Protestant churches, kasama na rin yung mga Pentecostals na mga churches na kasama natin, other Christian churches, ang mga kapatid nating Islam, sa pananampalataya, kasama rin natin dito. At ang
mga tawag nito, mga civic and mga cause-oriented groups, no, kasama natin. Ah, Imbitado sila sa gagawin nating June 28 na rally. So, inaasahan po natin na maging ang mga estudyante, mga kabataan ay pupunta po dito sa rally na ito kasi nabanggit nyo meron po mga Catholic schools na kasama po sa event on June 28. Yes, yes, inaasahan natin mayroong mga estudyante, lalong-lalo na ang grupo ng tama na, yung grupo ng mga cause-oriented group na mga eskwelahan, estudyante sa University Belt. We will be expecting them, kasama sila sa ating inaasahang dadalo sa ating pagtitipon. Oo. Bishop, meron po bang march na gagawin ito po mga students natin? Kasi I remember, yung po mga estudyante before, nakalahok dun sa nakaraang malaking rally. Nagmarcha po sila papunta sa Luneta, then from Luneta, papunta po ng EDSA. This time, diretso po ang lahat sa EDSA. Paano po? Yeah, this time diretso po lahat sa EDSA. Diretso po lahat sa People's Power Monument. Yung mga magsisimba, pwede silang magtipon sa EDSA at pwede rin pumunta sila sa EDSA Shrine at samahan kami dahil ako ay kasama sa magmisa sa alas 12 at pagkatapos ng misa ay ako at ibang mapang mga pari at mga religious groups ay magmamarcha from EDSA Shrine to the People's Power Monument. Pero ang lahat ay pwede nang tumuloy at dumiretso sa People's Power Monument by around 1 o'clock in the afternoon. Bishop, para lang po maintindihan din ng iba, gaano po kahalaga na ang ating religious sector sa ganitong klase ng panahon na nakikita natin na parang walang accountability na nangyayari, nagbibigay na rin po ng boses on social issues? Well, napaka-importante sapagkat ipinapakita natin na meron tayong moral obligation. Hindi lamang ito legal, kung hindi it's a moral obligation on all of us, no, to demand for accountability. At yun ang dahilan kung bakit tayo ay magmamarcha muli ay upang tuloy-tuloy at ang ating panawagan. Hindi tayo pumapayag na nakakalimutan yung ating adhikain na sugpuin ang korupsyon at litisin, no, yung mga responsible for corruption. Importante at nandito ang mga different church leaders sapagkat ang lahat ng ito ay pinapadyos natin, sa tulong hindi natin kaya, ang problema natin sa bansa by our own human powers, sa kapangyarihan natin. Kailangan natin ng divine intervention, kailangan natin ng prayers. Sabi nga ng ating Panginoon, no, kung tayo ay magiging mapakumbaba at kilalanin ang kanyang pangalan, at magdasal sa kanya, bibigyan niya tayo ng God will heal our land. Papakinggan niya ang ating mga dasal at magbibigay siya sa atin ng ating mga desire ng ating mga puso para sa ating ating lipunan at ating bansa. Bishop, para po sa mga nandoon nung nakaraang malaking rally pero sa utak nila, pagod na ako kasi wala namang nagbabago. Ano pong mensahe nyo dito sa mga napapagod na Pinoy na makiisa sa mga kilos protesta? Nako, yan nga ang dahilan kung bakit nakakaroon tayo muli ng pagtitipon sapagkat ayaw natin na magkaroon tayo ng mentality na pagod na tayo, yung magkaroon tayo ng mentality na wala na tayong magagawa. At kapag ganun ay lalong ang kasamaan at lalo ang evil will prosper, no? Kapag tayo ay titigil at kapag tayo ay walang pakialam, no, sa kapakanan ng ating bayan at kapakanan ng ating kapwa. Meron tayong obligasyon na
to be involved and to share, no, whatever we can for the good of everyone, for the general welfare of our nation. Kapag ganun ang attitude natin na pagod na tayo, wala nang pag-asa, yan ang simula na ang evil will prosper, no? Yan ang simula ng pagbagsak ng ating bansa. Kumbaga, yan ang gusto nila, Bishop. Mapagod tayo. Yan ang gusto nila. Mapagod tayo. Di ba? Yan ang gusto nila, mapagod tayo para Tuloy-tuloy. lalong mag-prosper ang kasamaan. Opo. Anyway, Bishop, sige po, kasi ito ho naman linggo pa, meron pa ho tayong buong linggo to, kumbaga, makapanawagan para po mas marami po makalahok dito. Doon po sa mga iba't ibang mga lugar, meron ho ba mga event din na kasabay nito pong mga malaking rally sa Metro Manila po, Bishop? So far, hindi na kami nagkaroon ng enough time to organize, no, Mhm. at gumawa ng kaukulang network with other parts of the Philippines. Nakapokus tayo, for this time, nakapokus tayo sa Metro Manila. Okay. Nakapokus tayo sa dito sa People's Power Monument natin. Opo. Dito po ba, meron bang preferred na color ng isusuot na t-shirt, Bishop? Yes, puti. Mm-mm. So tayo ng puti. Mhm. Let's all wear white, no? Mhm. White ribbon march tayo. Mhm. Yung puti, simbolo ng purity of our intention, Mhm. sincerity ng ating mga adhikain, at higit sa lahat, Mhm. wala tayong pinapanigan na political parties, Okay. kung hindi ang kapakanan ng ating bayan at ng sambayanan. Opo. Meron ho bang ipagbabawal na nakasulat sa placard na dadalhin po ng mga relihista? Well, siguro ang pinagbabawal natin dito ay to promote political parties, Mhm. to promote mga political personalities, no? Okay. Mm. At saka pinagbabawal din natin yung any call for violence, no? Opo. Opo. Yan ay hindi kasama sa ating advocacy, Mm. at yan ang ayaw nating mangyari sa June 28. Okay, sige po. So Bishop, you have a few seconds. Invite everyone sa ating pong gaganapin na malakihang pagtitipon-tipon on Sunday, June 28. Go ahead, Bishop. Sa lahat ng mga kababayan natin na galit sa korupsyon, sa lahat ng ating mga kababayan na may hangaring pagbabago para sa ating bansa, sa lahat ng ating mga kababayan na gustong magkaroon ng mabuting kinabukasan ng ating bansa, samahan niyo po kami, makisa po tayo, ipahayag po natin sa buong bansa ang ating mga adhikain. June 28 po, sama-sama tayo, wear white, alauna ng hapon, sa People's Power Monument. Imbitado po kayong lahat ng partido, lahat ng pananampalataya, lahat tayo, mula bata hanggang matanda, magkaisa tayo, at muli, let us be united, no, in expressing our concern sa korupsyon, sa political dynasty, at kinakailangang reforma sa ating electoral system. Okay. Bishop, may permit na po ba kayo? Meron na. Okay. May lumalakad na, may permit Okay. na. Sige. Oo, Kasi salamat baka kayo magaya doon sa luneta. Oo, hindi Oh, napayagan eh. Meron na. May lumalakad na. May naayos na. Katunayan nga, nagkaroon na ng initial meeting ang Opo. kapulisan natin at sa mga kasamahan kong organizers. Good to know. Sige po, muli po Bishop, salamat na marami at kami po inyong katuwang para po sa ating mga panawagan, para po sa attendance nga na sa sa June 28. Yes, sana nandun din kayo at ang ating himpilan ay kasama natin on June 28. Opo. Salamat po Bishop and Godspeed sir. Thank you.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.